Magkakaroon ba ng bagyo ngayong araw or magkakaroon ba ng ulan? Kasama natin yan sa report na ito ni Harry Bayona. Good morning, Harry. Good morning ni Sir Vivienne. Good morning, boss. Maulang umaga nga ang sumalubong sa atin ngayong August 5, Lunes po, para sa buwan ng Agosto. At para nga malaman natin ang aasang lagay ng panahon, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning po, Ms. Dadivas. Yes, good morning, Harry. Ms. Dadivas, ano na po ba yung lagay ng ating panahon? Bakit po ba maulan ang ating naranasang panahon ngayon sa Metro Manila? Ano pong sanhi nito? Maulan pa rin po sa Metro Manila dahil po ito sa tinatawag nating low pressure area at asahan po natin sa maghapon meron tayong mga paulan hanggang bukas ng umaga. Alright, nabanggit nyo na po yung low pressure area, Ms. Dadivas. Ano na po ba yung updates hinggil sa nasabing sama ng panahon? Ang low pressure area po patuloy pa rin na magpapaulan dito sa Luzon at Kabisayaan at ang layo nito as of 4 a.m. nasa layong 140 km southwest ng Coron, Palawan. At inaasahan po natin within the next 24 to 36 hours, posible po itong magiging bagyo at lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Naku po, nabanggit niyo po na magiging bagyo siya within the next 24 hours. Ano po ba yung factors kung bakit siya maidedeklarang bagyo? Ano po ba yung pagkilos natin natahak nito? Ano po ba yung lagay ng kanyang sea surface temperature? Maaari niyo po sa amin ang mga ito? Sa ngayon po, ang galaw nito, halos west-northwest ang kilos nito at nasa bilis na 19 km per hour. So, inaasahan po natin na posibleng lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility for the next 24 to 36 hours at posible po magpapaulan pa rin ito sa may Central Luzon, Southern Luzon at Kabisayaan. Alright, Ms. Dadivas, nabanggit nyo nga po itong low pressure area. Ano po ba magiging epekto nito sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes? Ano po bang nakapaloob na mga sitwasyon sa ating 5 a.m. weather forecast? Ayun po, Mimaropa, Kabisayaan, magkakaroon ng katamtaman hanggang sa kung minsan malakas na mga pag-ulat, pagkulog, pagkidlat na posible pong magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Mindanao po magiging light to moderate lang po ang magiging mga paulan at posible pa rin pong magkaroon ng mga thunderstorms. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap lamang na may mga pulo-pulong pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Alright, mga kabayan, narinig po natin ang mga sinabi po ni Ms. Dadivas. Magiging maulan nga po sa kalakhang ating bansa, so magbit-bit po tayo ng payo. Ms. Dadivas, pumasok na po tayo sa buwan ng Agosto. Ito dagdag kaalaman lang po, no? Kasi Agosto noong nakaraang taon, naramdaman natin ang hagupit ng habagat na siyang kumitil sa buhay ng maraming tao. Ngayong taon po ba, may mga senyalis ba sa ating weather na posibleng maulit ang ganitong klase ng mga trahedya? Kung sa tanong natin is posible pong mauulit yon, pero sa ngayon mababa po ang chance. At sa nakikita po natin, yung comparison po natin for last year na month of August, maulan pa rin po tayo last year. At ang nag-trigger naman po sa habagat last year ay yung meron tayong malakas na bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na hindi po pumasok sa power line. Ayun po naghatak ng malakas na paulan na dulot ng habagat. Alright, mga kabayan, narinig na po natin si Ms. Dadivas. Posible po pero sa ngayon, wala pa naman pong namomonitor na significant changes sa ating weather na maaaring magdulot ng mga ganyang klaseng trahedya. Maraming salamat po, Ms. Dadivas, sa inyong ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Last few reminders sa ating mga kababayan bilang magiging maulan ngayong araw. Palagi magdala ng mga gamit pang ulan, kagaya ng payon, tsaka raincoat po, lalo sa mga estudyante. At lagi lang po mag-monitor sa ating weather update sa Pag-asa. There you have it, mga kababayan. Nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas na siyang nagbigay ng updates hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong araw. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan ang susunod kong weather updates mamaya po yung 8:30 ng umaga. Dito lamang po yan sa GMB Balita sa Telebisyon ng Bayan. At umulan o umaraw man, I'm the man. I'm your weatherman Harry Bayona na nagpapalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Ngayon naman balikan natin ang ating mga Good Morning Boss Kabarkada. Diyan po yan sa studio. Balik sa'yo, Carla. Maraming salamat, Harry.